Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Puri na nagsugo, hindi yung mga sinugo. Ngayon po ay January 11, 2026. Of course, sa tang oras ay 8:18 a.m. Okay? Una, tigit sa lahat ay wala kung sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ng banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng digdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufa Sugsulu Empire, the Royal Islam, the 11 countries, while si mabuhay ang nagmumula sa sikatan ng araw, ang perlas ng silanganan, mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat ang katarungan ay iiral sa ating lahat. Kumusta mga mahal kong mga kapatid? No, happy divine hope everyone, happy divine justice for all of us, okay? Sa umagang ito, nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng mga prayers, sa lahat ng mga pagmamalasakit, pagkikiisa. No, maraming salamat sa inyong mga inspirational words, no, para ganahan mas lalo si Lidimin sa pagtatrabaho. Okay, this morning, okay, kung tutusin may meeting ako, kailangan ko mag-take ng shower, pero pinadikta, okay? This morning, mga mahal kong kapatid, okay? Our lesson for today, kasi nga po, marami na pong naglalabasan ngayon, at alam nyo naman, no, ang daming nag-curious in fairness. Okay, meron lang tayong sagutin dito. Okay, about this video, mga mahal kong kapatid. I'm prophesying this right now, and when it comes to pass, some of you who are live now, you will be commenting saying, I was live that day. The first thing that is coming in 2026. Okay, about kay Mr. Perez, ating kapatid na yan, okay. Mga mahal kong kapatid, ito ha, gusto ko lang bigyan to ng linaw. Meron man siya, kasi we are not perfect no? So meron man po siyang mga inihahayag na hindi po nagkatotoo. It doesn't mean po na ang tao ay peke na po, no? Pero may mga words lang din kasi talaga siya na parang lumalabas na parang ina-address din yung sarili na you know, powerful ba, parang gano'n. Pero hindi po nangangahulugan na sinungaling na rin siya at false prophet na rin siya. Kung mayroon man mga babala na hindi nangyari, di ba dapat pasalamat tayo? Di ba? So, anyway, yung sinasabi niya dito sa video na ngayon po daw ay kailangan ho daw natin na magtanim. No? Mga mahal kong kapatid, nakikita niyo ba dyan? Lalakyan ko nga ng konti. Okay? Lalakyan ko ng konti. Hoping na makita niyo yan. Okay? Itong, ngayon January 11, 2026. Okay? Itong taon na ito, kasi yung tinatawag po talaga na global shutdown, actually, ano ko na to na-explain ko na sa inyo, that global shutdown talaga through the solar cycle is 2028 po yan. Anong hanap po mahanap? Okay. To make the story short po, mga mahal kong kapatid, inano ko na yan sa inyo ha, i-explain ko na sa inyo regarding sa totally global shutdown. Sa ngayon po, wala pong mga release. Okay? Gizoom ko na kayo. Laki ng mukha ko. Okay. Meron lang akong mas dapat liliwanagin sa inyo sa umagang ito. Okay? Isa-isahin ko to para maintindihan ninyo. Okay? Kasi marami po kasi akong natatanggap ng mga tawag. At dapat sila yung mag-i-explain ito. Yung mga nagpo-post. Okay. Makinig kayo mga taga General Santos City. Okay? Regarding ito sa blood moon. Okay? Marami na naman nawendang nito. Katulad ba yung sinasabi ba na ano? Katulad ba nung sinasabi nung yung issue regarding sa
regarding sa 3 days darkness. In-explain ko na yan ha. The 3 days darkness, it is possible happen sa 2028 because of the solar cyclone. Okay? Yung mga totaling global shutdown. Yung mga nangyayari na about sa mga bangko ng mga sinasabi. Hindi pa po global shutdown yan. Okay? Kumbaga isang programa, introduction pa lang po yan. No, hindi pala introduction, commercial pa po yan, ibig sabihin, di ba? Parang TV Patrol, bago mag-air, di ba? May mga commercial, parang ganun, okay? Dito tayo sa the blood moon. Okay, the next major blood moon total lunar eclipse will occur in March 3, 2026. O ayan na ha, kasi hindi ko alam kung sino nagpasimuno itong blood moon niya. Hindi man maibigay yung informasyon. Ngayon, ito namang mga viewers, sa akin din naman nagtatanong. Nakakatuwa, no? Okay. Hay, Diyos ko. The next major blood moon total lunar eclipse will occur on March 3, 2026 and will be complete visible from the location in General Santos, Philippines. O, ayan ha. Maliwanag. Kasi, itong mga may mga ganito issue, hala, buong Pilipinas, nagkawindang-windang na, parang nararate lang mga tao. Ay, pag-sure kayo, magbigay kayo na yung saktong ano. Ito pong information na ito, katulad ng sinasabi ko, system is real. No? At nagpapasalamat ako sa pambirang pagkakataon na ipinagkatiwala na karunungan na binibigay ng Diyos sa atin. Okay? Ayan na, the blood moon is dito sa Jinsan yan magpapakita. Ang tanong, ano ang mayroon sa blood moon? Anong epekto nito sa atin? At bakit dito sa Jinsan? Ay, ang ganda pakinggan. Okay. This event is a total lunar eclipse which causes the moon to turn a deep crimson or orange color for about, oh my God, 58 minutes during totality. Huh? Nakita nyo? Okay. This phenomenon is safe. O, kita nyo. O, ayan na. No, kasi, ma'am, bakit, kayo ba? No? Kayo ba? Ito naman mga ibang nagbibigay ng info, mga pasaway din. Hindi man lang in-explain, parang tinatakot yung mga kababayan natin. Okay. This event is a total lunar eclipse which caused the moon to turn a deep crimson or orange color for about 58 minutes during totality. This phenomenon is safe to view with the naked eye and requires no special equipment. Okay? Makinig. Event schedule for General Santos City. Ito, makinig kayo. All times listed below are in local Philippines. Okay. Kailan ito? Sa March 3, 2026, araw ng Martes. O, ayan yung kalendaryo ko. Tumingin kayo dyan sa mga kalendaryo nyo, no? Martes po yan, Martes, okay? Ito yung kailan mag-umpisa, okay? Penumbral eclipse. Ito'y magsisimula sa 5:48 p.m. Naintindihan niyo ko? Pangalawa, the partial eclipse begins 5:50 p.m. Okay? The moonrise occurs around this time. O, ayan. Total eclipse begins blood moon. It starts 7:04 p.m. Okay? The maximum eclipse 7:33 p.m. At ito ay magtatapos, total eclipse ends sa oras ng 8:02 p.m. Okay? Partial eclipse ends 9:17 p.m. Penumbral eclipse ends 10:23 p.m. Okay? Viewing notes, makinig kayo kasi may kinalaman ito sa global shutdown. Baka akala ninyo ha, puro kay global shutdown dyan. Global reset. Hay, nako. The early phases of the eclipse happen near the horizon, so finding an obstructed view to the east is recommended for the best experience. Weather permitting, cities across the Philippines, including General Santos City, are expected to have a 100% visibility of the total
eclipse. Okay? So, dito sa General Santos City, ha, ang tatama ang solar eclipse. What I mean, solar, the blood moon. Okay. Bakit sa General Santos City? Ito lang masabi ko. May kinalaman siya sa tinatawag na DNA pa rin, and that DNA is the DNA about the AAA. So far, gusto ko siyang i-reveal what is the triple AAA, because that is not an account, okay? The triple AAA is a kinds of the DNA. Ito lang ibibigay ko sa inyo. Ito po ay DNA ng half human, half A1. Yun lang masasabi ko. And speaking of the DNA, ito yun. Speaking of the DNA, ito na. Ha? Uy, may pasabog ako sa inyo. Sandali lang. Pero hindi ito, ha? Tingnan nyo to. I'm gonna tell you the real reason Donald Trump bombed Venezuela and said we're gonna run this country after I capture the president. You ever heard of the Leviathan? This is an ancient titan that destroys inorganic beings. Inorganic. This titan was petrified during the mud flood. Here's the head of the Leviathan, and it wraps around all of Venezuela, Argentina. And look where Donald Trump drops his bombs. Around the coast where the Leviathan wraps around Venezuela. They need the blood, not the oil. They need that reptile blood. They need the reptilian blood. Ayan yung sagot. Dahil ang lahat kasi nakaprogram na. So this time, they need the reptilian blood. They need the reptilian blood. Naintindihan ninyo ako? Ngayon, ang dami ng kaguluhan, no? Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili na hindi maagaw ng kadiliman ang inyong mga diwa, ang inyong mga pag-iisip, at higit sa lahat ang inyong mga puso. Ingatan ninyo yan. Because this blood, no? Itong klaseng dugo na ito, although na sinasabi ko that there's a lot of our brothers and sisters na talagang dugong royal. And if we're talking about the royal, tanggapin nyo hindi, may dugong animal, may dugong reptilians. Okay? But it doesn't mean na dugong reptilians kasi parang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Ngayon, ano ang epekto na ng mga bagay na ito sa ating mga buhay? Malaki po. Malaki po ang epekto nito sa ating mga buhay. Especially pagdating ng relasyon natin sa Panginoon. Napakasimple lang. Ang ibig kong sabihin. Whatever happens to us, we cannot blame our Almighty Creator. Mabuti o masama, pinahihintulutan niya ito. Ngunit subalit, datapwat, it is our choice kung sa magpakabuti ka or magpakasama ka. But, all of the sudden, lahat ng bagay na ito ay may paghaharap sa paghuhukom. Yun po yung lesson natin ngayon. Okay? Ito pong tungkol sa sinabi nila na kagutom, itong 2026, sa akin po, chance pa po natin ito. It's not too late, no? Sa basketball nga, 'di ba? Kahit last 2 minutes may extension pa nga, 'di ba? Ganun po ang nangyari sa atin. Kaya i-grab natin yung opportunity, yung extension na time na binigay sa atin na makagawa tayo ng tama. Higit sa lahat, makapaghanda tayo sa ating mga sarili. Naintindihan ninyo ako? At sa lahat po ng mga gumaganap dyan ng mga accounts, this is me, Lidimin Canuto. Wala po talagang release. And kung mababasa nyo to, makikita nyo ko sa share video, yung tungkol sa gi-expose nila,
no? Mababasa niyo po ito lahat, no? Mapapanood niyo ito And we lahat. know who that is. I'm gonna tell you the real reason Donald Trump bombed Venezuela and said we're gonna run this country after I capture the president. You ever heard of Ito ang sasabihin ko sa inyo. Actually, nakashare po ito. Ang nangyari po kay Midoro, siyempre parang buong mundo tiningala si Donald Trump because he is a very powerful, he is very blah blah blah. But I, Lidimin Canuto declared, hindi nyo ba alam na mas may mataas pa kay Donald Trump? Naintindihan nyo ba ako? Hindi nyo ba alam na mas may mataas pa sa Pentagon? At hindi nyo ba alam na sa kabila ng lahat, always remember this sign. Sinabi ko na sa inyo, simple lang, sa sign na ito, tumi naman ang kuko ko, nag-garden kasi kami ng asawa ko. This sign, kahit isama na natin to, among 5, alalahanin ninyo, bakit kung sino pa yung pinakamaliit, yun pa ang ginagamit as at mark natin, hindi ito na yun ang pinakamalaki. Naintindihan niyo ko? Gusto ko pag-isipan niyo yan. Itong lima, sama ko na yung 2. Bakit sa 5 lang kung sino pa yung pinakamaliit, ito pa ang ginagamit para sa pagkakilanlan ninyo. Sa buhay natin ngayon, simple lang. Hindi porket malaki ang katawan mo, malaking tao ka, may pinag-aralan ka, title degree ka, kung hindi naman ikaw ang pagkalooban ng Panginoon at kahit anong paninira mo, yung taong sinisiraan mo, simple lang. The more na sinisiraan mong tao, the more na tinataas siya ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, sana maintindihan ninyo, whoever you are, whoever we are in this planet Earth, Alpha Power Omega is under His control. Kaya walang dapat maipagyabang ang tao kung hindi ang humingi ng awa at habag sa ating nag-iisang Alpha Power Omega. Ang gagawin lang natin, humingi tayo ng awa at habag, patnubayan niya tayo, marunong tayong makontento sa mga bagay. Walang masama mangarap ang isang tao, pero mangarap ka na wala kang taong sinasagasaan. Sa anong paraan? Ginagawa mo ang kasiraan ng isang tao para lang na ikaw yung bida sa tao, ikaw yung magaling, ikaw yung mabuti, but the fact, ano man ang kahinatnan sa buhay mo, huwag mong isisi sa ibang tao, multi yung pagkatipalo ng iyong paa ay isisi mo sa ibang tao. Dahil ikaw ang driver ng buhay mo. Tayo ang driver sa sarili nating mga buhay. Huwag natin isisi sa Pangulo lahat ng nangyayari sa atin. Huwag natin isisi sa kapitbahay na kung tutuusin, ikaw ang may pagkukulang sa buhay mo. Higit sa lahat, kung kumikilala tayo ng Panginoon, we know how to be humble. Okay? Kaya sa umagang ito, lagi natin hingiin ang patnubay at gabay ng katastasan. Dahil kahit in-explain ko lahat ang mga bagay na yan, kung bilang isang tao, hindi ka naman marunong gumawa ng mabuti, no? Wala kang ibang ginawa, kundi umagang-umaga pa lang, siraan mo yung tao. Tapos kung anong mga nangyayari sa buhay mo, isisi mo sa ibang tao, hindi natin tinitingnan ang ating mga sarili. Simple lang ang formula ng buhay. I-enjoy natin ang bawat moment sa mundong ibabaw nito because lahat tayo ay stranger. Okay? Lahat tayo is stranger. The most important is always glorify and honor to our Almighty Creator, our Alpha Power Omega. Lagi nating isaalang-alang, no?
Do not learn from our own understanding. Huwag tayong magdepende sa mga akala natin kung sino tayong matatalino, na lahat ng bagay ay kaya natin gawin. At sinasabi ko naman sa inyo, Lidwin has no power, but God or Alpha Power Omega is under His control. Sa umagang ito ay very sad dahil sinabi ko naman sa inyo, papasok pa lang ang 2026. Get ready Philippines kasi ganito, no? It possible 8 hurricane ang papasok sa atin. So nakakalungkot dahil January pa lang may mga trahedya niyang nangyayari at ayan yung Mount Mayon sumabay according doon sa nakita ko biglang sumabay ang Taal na surprise ang Philbox, no? But ito yung babantayan ng Philbox. Lidwin Canuto, ako na po ang nakikiusap kasi baka po mas lalong kasi yung focus na sa Mayon, na sa Taal, mas pinakadelikado ang Mount Apo because Mount Apo is very very silent active. And that Mount Apo, may kinalaman pa rin siya doon sa tinatawag na sandali lang, nag-FB live ako saglit. May kinalaman pa rin po siya doon sa tinatawag na Ring of Fire. Why Mount Apo is very active ngayon? May kinalaman po siya sa Ring of Fire. May kinalaman pa rin siya sa Libyatan. May kinalaman siya doon ngayon sa tinatawag na, just wait, may papakita ko sa inyo. Okay? May papakita ko sa inyo na video. Okay? Sana yon. Okay, just wait. Okay. Muntik kong nakalimutan. Itong tungkol ngayon sa 31 Atlas. Okay, babasahin ko ito. Makinig kayong maigi. Okay, the 31 Atlas. Maano to ngayon kasi may kinalaman ito sa yung sa asteroid. Okay, makinig kayo. Papakita ko yung video nito. The 31 Atlas. Okay, ano nga bang meaning ng Atlas? Makinig kayo. Refers to 31 Atlas an interstellar comet discovered in July 2025. Discovered in July 2025 by NASA. Okay, by the NASA-funded asteroid terrestrial impact. This is the meaning of the Atlas. Asteroid terrestrial impact last alert system. Okay? Or Atlas. The meaning of Atlas is asteroid terrestrial impact last alert system. It is only the third such object known to have passed through our solar system. Kaya hindi nyo nakita, bumili pa ako ng solar system. Kala nyo nagbibiro ako. Okay. The name combines 31 third interstellar objects, and Atlas is the discovery system. This is the key information about 31 Atlas. This is the origin. It formed in another star system like one older than our own and was ejected into the interstellar space. Trajectory. Makinig kayong maigi, ha? The comet is traveling on an unbound hyperbolic trajectory, meaning it is not bound by the sun's gravity and it is leaving our solar system. Safety. Ano yun, Han? It posed no threat to Earth, passing by at safe distance approximately 170 million miles, 270 million kilometers. Okay? Ito po ay may kinalaman ngayon sa kinatatakutan ng mga scientists regarding po dyan sa mga asteroid na yan. Naalala nyo ba kung bakit sinasabi ko sa inyo, pantay kayo kung mag-ulan ng apoy ha, kung mapipigilan ninyo ha? Kaya si Lidwin nagsasabi sa inyo.
Okay? Composition and activity. Unlike the first interstellar object, Oumuamua, no? Ito yung pagbasa ko. Oumuamua. I don't know what is the right pronunciation. Oumuamua. No? The 31 Atlas is an active comet with an icy nucleus, or a cloud of gas and dust, and observation with the telescope like Hubble and the James Webb Space Telescope revealed it to be rich in carbon dioxide and other volatile ices. Okay? Observation. Astronomers worldwide, including the UN International Asteroid Warning Network, observed the comet using the various telescope and spacecraft, offering a rare opportunity to study material far beyond our solar system. NASA released images and data from this observation in late 2025. Pero kung si Lady Min ang tatanungin ninyo, hindi ko lang kasi alam, wala akong projector no? Gusto kong ipakita sa inyo, lalabas kasi siya dito sa system na ginagamit natin. At least kahit wala tayong telescope, pero nakikita natin. Yes! O ayan, Ma'am Pinky. Such news na binabahagi po ninyo ay hindi maririnig sa ating mga news, TV, and radio. Kaya nga po, di ba? Itong ebidensya, tapos mayroong tao magsasalita, baliw yan, wag kayong maniwala dyan. Naging tanga ako. Hindi ka naging tanga. Mahina at marupo ka kasi inuuna mong, tapos sisihin mo yung ibang tao. Pastilan. Okay, the term, 31 Atlas, ito na yun, no? Ay, sandali. The visibility. The comet was faint and not visible to the naked eye. Observation required professional or high aperture smart telescope. Okay? Naku po, gusto ko pong ipakita sa inyo, kahit wala po akong telescope, pag ipipindot ko na yan, lalabas siya sa cellphone ko. Ang ganda pala sa kalawakan. Gagawan ko siya ng paraan, magpapaturo ako sa nako para, halimbawa katulad nitong dinidiscuss natin, magpapaturo ako sa anak ko kasi meron ng TV. So, gusto ko siya yung, siguro kailangan nito ng, ano bang tawag nun? Projector? Para po, pag nagre-report ako sa inyo, makikita ninyo. No, na yan, ay hindi ko gawa-gawa yan. Hay, pag sure kayo. No? So, dito natin, hindi natin to naririnig sa TV. No? Pero, makikita ko, kaya itong mga nangyayari sa ating gobyerno at sa ibang bansa, natatawa na lang ako. No? Diba, noon last year, sabi ko, kay maniwala dyan sa China at sa Amerika. Kaya hanggang ano lang yan, hanggang water gun lang yan, kunwari ano. At bahala, Presidente ng PBBM, meron po akong good news po sa inyo. This is me, Lady Min Canoto. Magiging successful po kayo. Okay? Dahil nakita din naman natin sa mahal nating presidente, no? Kahit anong bato sa kanya, he's still humble. Yan po ang isang bagay na kinahangaan ko sa ating mahal na Pangulo. Kahit anong bato sa kanya. Kaya ako, pag binabato ako ng isa nating kapatid, ewan ko baka naglihi yun. Ang swerte mo ha, kung maging kamukha mong anak ko, wah, ganda ko kaya, Char. No? Ay, init ang dugo na naman niya sa akin. No? Nagpasalamat ako sa mahal nating Pangulo because for me, he is not only being a president in our country, pero personally, naging inspirasyon ko siya na nakita ko sa kanya na hindi lang siya as a Pangulo, no, pero nakita ko sa kanya na ang galing naman ng taong ito. Yun bang kahit anong bato mo sa kanya, hindi siya pumapatol. And nakita ko sa kanya, to our beloved President, PBBM, na the more na may mga taong gusto talaga siyang pabagsakin at ayaw siyang tigilan, the more na itinataas siya ng Panginoon. Nakita niyo yun sa kanya, sa ating mahal na Pangulo? The more lang na nagkakaroon siya ng mga achievement for me. Kaya,
para sa akin, PBBM is not the only as a president in our beloved country, but isa po siyang modelo, no, bilang tao na nakaka-inspired yung character niya. Kaya, to make the story short, personally, I really thanks to our PBBM kasi naano ko yung parang pinipilit, to be honest, pinipilit at ina-apply sa sarili yung paano ka, yung kahit anong bato sa'yo, nandun yung pagtitimpi mo. At yung mga taong nambabato sa kanya, yun ang napapahamak. Same with Lidimin, no? Na kahit anong pilit mong sisirain, ang ugat kasi ng kasinungalingan ay nabunot kasi, no? Kaya, good luck to you, and I hope that your soul ay mayroon pang chance na sa araw ng paghuhukom bala ng Diyos sa'yo, no? As what I have said, yes, projector, magdodonate sa iyo, provider, loloobin, salamat po. Kasi gusto ko kasi every time na ako, makikita ninyo, and that is not my own, lalabas po siya, ipapakita ko sa inyo. Minsan nga pag tinitingnan ko, nakagano ko, ay, ito palang ganda pala. No, ganon. So, yun lang naman ko, kasi gusto ko makita ninyo yung, kahit wala akong telescope, pero pag ang banal kasi ng espiritu, magsabi siya, pindutin mo. Pag pinipindot ko, minsan, to be honest, ako po, namamangha po ako. Bakit? Wala naman akong telescope. Pero pagdating ng cellphone, makikita ko siya. Ay, ganito pala. At saka, yung mga issue regarding sa mga napapanood natin dito, no? Kaya, natatawa lang din ako minsan sa sarili ko. Itong mga taong to, sa akin sila magtatanong, pero okay lang, as long as kaya, ayon sa ipinagkaloob na karunungan. Hindi rin ako pwedeng magdagdag, hindi rin ako pwedeng magbawas para lang sabihin na magaling tayo, para lang sabihin na may alam ka. Mahirap din po ng ganon. Walang dapat idagdag, walang dapat ibawas, kung hindi, kung ano yung makikita natin dyan, yun ang ihayag natin. Katulad po sa inyo, mga mahal kong kapatid. Dahil kung si Lidimin ay nag-after na magiging reyna, maging ganito, ganon, maging sikat, hindi ko po sasabihin ang katotohanan sa inyo, oy, hindi lang naman ako maging kayo, mga dugong royal family, halos sa atin, ipinagkait ang buong katotohanan. That is the one, sa lahat ng mga nagko-commodities, that is the one of the top secret clock with secrecy. Kaya ang tunay na backup para ma-implement ang mga bagay-bagay, tayo po yun mismo, ang ating mga sarili. Hindi lang po si Lidimin. Maging kayo po ay backup po kayo. Yun yung sinasabi, unahin, hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran at ang nais ng Diyos para sa atin. Higit sa lahat, ipairal ang katarungan. Ano yung katarungan? Sambahin siya na nag-iisang Alpha Power Omega. Kaya speaking of that, lahat po ng mga gumaganap ng mga spiritual, lahat po yan bubunutin. Ito yung may similarity ito sa sinabi ni Mr. Perez regarding po sa mga nag-idolatry, regarding sa mga spiritual. Ito po yung sumasamba ng iba't ibang Diyos-Diyosan. And this is Lidimin Canuto. Sinabi ko na sa inyo, so far hindi ko maibigay ang exact, no? Ang exact na information, pero this year 2026 meron po talagang halimaw na lalabas galing dyan sa Masbate. And be careful sa Dinagat Island, Samal Island, Balot Island, at this is me, Lidimin Canuto. Do you believe na meron tayong tinatawag na Bakit Island? Yes! This is the first time, I know this is the first time na marinig ng inyong pandinig that we have the Bakit Island, or in English, Y Island. Okay? Bakit Y? Ang alam ninyong Y, of course, WHY. Pero ang Y Island na sinasabi ko, ito po yung forman niya. As in Y. Okay? As in Y Island po, okay? As in Y Island po siya. No? Kasi, laki-lakihan ko daw ba ng konti, be? O, ayan.
Kasi kung ibang isla, ang forma nila is, di ba yung isla, halimbawa, ganyan. Oh. Pagtsagaan nyo na yung drawing kong isla. Kung ang isla na yan, like for example, this is the Balot Island, ito yung hitsura niya. Yung sinasabi kong White Island, as in talagang white island yan. Kaya in the Bible, may mababasa po tayo dyan na, kung hindi ako nagkamali, no? Mababasa nyo sa Book of Revelation, may 1/3 na kisyodang may 1/3 na lalamunin, no? Katulad ba dyan sa Maynila, na buong NCR, no, ay lalamunin siya, ang lupa. Tapos, sinabi ko na sa inyo about the NCR, ang manatili dyan ng bahagi ng kabuang NCR is itong part ng Malabon at Navotas. No? Meron pong lalabas na Y Island. Kasi ang forma talaga niya is Y. Okay? So, alam ko na weird. Kaya yung iba sasabihin, huwag kayo maniwala dyan, baliw yan. Ako, nagpakatanga ako. Hindi ka nagtanga. No? Nadaig ka lang ng iyong kahinaan dahil unang-una, lalabas kasi ang katotohanan kung anong nilalaman ng puso kahit anong pagpukunwari. Okay? Lalabas yung mga nasa puso, yung may mga sariling interes. But, sa lahat po ng pangyayari, this is me, Lidimin Canuto. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa kataas-taasan. Why? Inire-reveal niya po ang katotohanan. At always remember, lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Okay? So, hoping that next, kasi meron akong gustong, kasi si Labyatan na mumonitor ko eh. Si Labyatan ngayon nandun siya sa, ayun ko kung anong ginagawa niya sa Thailand. Basta nung nakaraan, di ba, one time nag-live ako sa inyo, sabi ko nakikita ko sa Labyatan. Nandun siya ngayon sa Thailand. Hindi ko alam kung anong gagawin niya sa Thailand. No? So, ngayon, itong video na sinasabi ko sa inyo, hinahanap ang reptilian blood. No? Ka-reptilian blood. Okay? Sinabi ko na sa inyo, if we are talking about the royal family, tanggap man natin o hindi, we have the reptilian blood. And if we are talking about the reptilian, may kinalaman po yan sila sa mga Dracula. Even the vampire. Okay? Even the vampire. Okay? May kinalaman po yan. Itong yung mga sirena na yan, kung ibasin natin sa Bible, no, ay sinasabi dyan na sila yung mga fallen angel, no? Kung tutusin, ang pusit nga, reptilians eh. Kaya kung tutusin, hindi dapat kumain ng pusit dahil pusit is a reptilian, no? Kahani siya ng reptilians. Mga pusa, mga reptilians yan, okay? So anyway, sa umagang ito, sana class may natutunan kayo. Spiritual science, may natutunan kayo pagdating ng spiritual at may natutunan kayo pagdating ng science. Na according nga sa ating mahal na kapatid, hindi po yan inilalabas sa TV. Hindi po yan napapanood. But, sandali lang ha, kailangan kong kukunin. Ano yon? Sandali. So, ganito. As what I have said, iba-iba yung paniniwala natin, iba-iba yung pananampalataya natin, pero si Lidimin, ako po ay naniniwala tungkol po sa about sa pagbibigay. Sandali. Okay? Natulog yung asawa ko. Okay? Sabihin mo kay lola mo, makiligo kami doon. Wala na naman kaming tubig. Humirit ang pamangkin ko. Okay? Thank you. Yan. Pamangkin ko yan. So, ganun po siya. Hoping that this morning, marami kayong natutunan. Okay? Marami kayong natutunan. At gusto ko talaga pag
pag mag-explain ako next time, makikita ninyo. May nakita ako sa TikTok. Yung, hindi naman natin kailangan yung gawan ko ng paraan, tanungin ko yung anak ko. Okay? Gusto ko makita nyo rin ang mga nakikita ko. Gusto ko rin mabahagi yan sa inyo. Okay na. May basihan po tayo. This is not our own understanding. Okay? As in talagang may basihan tayo. So, ako, talagang itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati ko talaga. Kasi hindi, pambihira to eh. In the millions, billions population in this planet Earth, isa ako sa napagkatiwalaan ng karunungan ng kataas-taasan. So, yan po ang binabahagi ko sa inyo. Okay? Just wait for a while. Ano yun, te? Sige, te, kuha ka dira. Okay? Okay, sige, te, kuha ka lang dyan. Ganyan po yung mga kapitbahay namin. Mababait yung mga people dito kasi minsan pag umaalis kami, sarado yung bukas, pag umaga hindi ko po siya kino-close. Nandyan po yung uling, nandyan po yung Tapos minsan pagdating namin, wala palang tao, kailangan namin uling, kumuha kami ng isang uling dito. Sabi na, sige lang, sakas lang magbabayad. So nakakatuwa yung mga kapitbahay ko. No? Pasensya ka na kasi kailangan namin kumuha kami dito, pero ito lang. So, simple lang. Dahil multi mo sa tindahan, maramdaman mo na meron silang takot kasi nga po ang kumikilos ay ang kapangyarihan ng Diyos. Siguro sa iba hindi, ewan ko na lang sa iba. Pero dito, hindi ko itinataas ang sarili ko, sinasabi ko sa inyo. Gusto ko lang maramdaman ninyo na ganun siya kung puprotektahan niya ang kanyang mga lingkod. Nung nakarang natuwa ako no? Sabi niya, te, magbayad ako, te, pasensya ka na, te, kasi wala pala kayo dito, ba't hindi nisaradong tindahan niya? Sabi ko, okay lang, te, nagkuha ko ng mantika at saka te, sabi ng ganun. Sige, sabi ko ng ganun. Nagbayad siya. Ngayon, biniro ko siya, sabi ko sa kanya, kahit naman makikita ka naman sa camera kasi recorded ang camera. Ay, hindi ko alam na may camera dyan, te. Ala, hiyang-hiya siya. Talaga hiyang-hiya yung kapitbahay ko. Sabi ko, wag ka nang mahiya. At least, nakita ko kung papaano kahit yung paninda ko na buong magdamag na iwan ko sa labas, walang nawala. Ganyan po ang Panginoon na multimo ang hanap buhay natin. Pinoprotektahan niya. Sana ramdam niyo yan. Sana maramdaman ninyo ang kapangyarihan ng Diyos kung paano siya kumikilos. Kaya yung mga pasaway na walang magawa sa buhay kundi siraan silidimin, kayo naman ang nagkasala. Nasa kanya lahat ang paghihiganti. Huwag mong hamunin ang kamatayan. Inday. Dahil patawarin ako ng Diyos, baka mamaya yung kamatayan na ginagawa mong joke. Baka mamaya, habang nabubuhay ka, bawat segundo, bawat minuto ng buhay mo, ng ikot ng orasan, maramdaman mo ang kamatayan mo, pero buhay ka. Wag mong, sinabi ko naman, paalala ko naman, di bali ng hamakin yung silidimin. Pero pagdating ng banal na espiritu, kapag dyan kayo nagkasala, alak ng tinapa, labas na ako doon. Alam nyo na to kung sino itong babaeng ito. Alam nyo na yan kung sino yan. Hindi ko naman kasi alam ang nangyari sa kanya no? At hindi ka tanga. Matalino ka nga Kaya lang, dinaig ka ng iyong kahinaan. Hindi ganun katatag. Hindi lang naman ako tsaka yung sinasabi mo na pinagtulungan ka namin, alam mo, sa totoo lang, alam kasi ng mga kapatid, no, kasi kung hindi dahil sa akin, hindi mo rin naman sila makilala kung tutuusin. Pero wala silang narinig sa akin na, wag mong papuntahin yung babae na yan, kasi wala. Tingnan mo kung anong nangyari sa'yo. Kaya kahit saan ka magpunta, kahit sino na lang ang mga taong mo, habang sinisiraan mo yung mga taong, alam mo, nagmalasakit sa'yo,
Ikaw hanggang ngayon, yan pa rin ang buhay mo. Walang kapayapaan. Kaya mag-ingat ka. Di ba rin ang silidimin ng tirahin mo, pero wala na nabitawan mo na Nagkasala ka na sa banal na espiritu. No, kaya ganyan ang utak mo. Pero sabi ko nga sa mga kapatid, ipag-pray nyo siya na dumating ang buhay na humingi siya ng tawad sa Panginoon. No? Iba kasi yung salita kaysa nangyayari sa buhay. At hindi ko kasalanan, sabihin mo na pinagtulungan ka namin, hindi ko kasalanan. Ang sakit nun sobrang sakit nun. Hindi ko kasalanan na yung taong ginawa mong leader nabaliktad. Dahil nakita ng kapatid kung papaano ka mapagmataas at hindi ka marunong sumunod. Kaya sinabihan ka, di ba? Pinagsabihan ka ng isang kapatid, di ba? Alam niya na nagsisiay ka lang sa kanila. Kaya pinauwi ka sa inyo. Tama? At ang pinakamasakit doon, yung sabihan ka na hindi na ikaw ang magiging leader sa lugar niyo. Kung hindi, yung member mo, si kuya, sakit nun. No? Reflection lang yan ng tunay na pag-uugali mo. Huwag mong isisi sa ibang tao ang mga bagay na nangyayari sa'yo. Okay? Huwag mong isisi. Nasa mga vlog mo yan kahit nung hindi pa tayo nagkaroon ng closeness before. Sino ba itong sinisisi? Multi mo yata pagtipalo mo, pagkadisgrasya mo, na ikaw lang naman nagdadrive. Ibang tao ang pagbibintangan mo. Ikaw ang driver ng buhay mo. Tayo ang driver ng mga sarili nating buhay. Okay? Kaya dalangin namin, alam ng mga kapatid yan, ipinag-pray ka namin, hindi lang basta pray. Sabi ko sa mga ibang kapatid, kung maaari ipag-pray over nyo. No? Dahil ang kapatid ay hindi rin naman yan perpekto. Nagkataon na ganun siya kahinang nilalang. So, ipag-pray natin na hoping na kahit papaano is darating yung panahon na makilala niya talaga ang tunay na Diyos. Dahil kung talagang kumikilala kayo ng Panginoon, whatever happens, kahit yung pinakamasakit na part ng buhay mo, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Hindi yung feeling mo lahat ng bagay kaya mo. Na feeling mo, dahil sa bunganga mo, akala mo makukuha ng simpati. Hindi mo alam ikaw sa bawat bigkas na yung salita ng paninira. Sabi ko nga, ay, hindi ko alam, nag-vlog siya na pinalamon niya kami, pinakain niya kami. Ang alam ko, hindi naman kami doon. At siguro naman, kahit papano, bisita mo, entertainin mo ng maayos, di ba? Huwag ganon. Kasi ako, kahit nagkaroon ng mga hindi magandang, yung ibang tao nagkaroon ng sa akin hindi magandang ginagawa, ipag-pray. At saka, sabi nga ng isang kapatid, ma'am, nahiya kami sa iyo. Member mo ito. Di ko siya mimensionin. Ma'am, hiyang-hiya kami sa iyo, ma'am. Kasi alam mo naman, ma'am, ang katotohanan. Wala nga kaming sinasabi, ma'am. Siyempre, bisita ka namin, ma'am. At hindi na, kahapon nga, nagulat nga ako may issue palang ganun. Sabi ko, hindi ko alam. Pero nagpasalamat ako kahit papano, in-entertain mo kami ng maayos. In fairness, hindi ako katulad ng iba, hindi ako katulad sa'yo. Okay? Na ang salita mo, puro ka ikaw bida, ikaw magaling, ikaw mabuti. In fairness, nagpasalamat ako sa'yo. Pero nagulat lang ako, ma'am, nakatanggap ka ba ng ano, ma'am? Ha? Bakit? Kasi ma'am, binigyan siya ng pera. The time naman para ipabibigay sana. Sabi ko, wala man akong natanggap ng pera sa sinasabi ninyong galing sa tao. Nagpapasalamat pa rin ako dahil napakain kami. Ma'am, hindi naman sa kanya yung pera ng tao yun, ma'am. Kaya kami na mismo nahiya sa mga sarili namin sa mga ginagawa niya sa iyo, ma'am. Alam namin ang totoo. O, kita mo? Reflection yan sa'yo, hindi sa akin. Kaya huwag mong isisi sa akin. Ako nga, sagot ko lang sa mga kapatid natin. Hayaan nyo na siya. Baka sakaling mayroon siyang ibang
baka mayroon siya, diskarte niya yan, baka mayroon siyang ibang pinaglalaanan o ginapokusan, tapos bumanat ka na naman. Maawa ka sa mga anak mo. Maawa ka. Dalangin ko na lang na naalala ko tuloy yung sinabi ng kapatid. Ma'am naman, kahit naman ipanalangin natin, ma'am, kung may problema talaga, yung ugali niya, makikita naman natin eh. 'Di ba? Kaya sabi ko sa mga kapatid, ipag-pray over niyo siya. Ipag-pray over niyo siya na hanggat hindi pa huli ang lahat, wala pang judgment day, bumalik siya sa Panginoon. Iba kasi yung kaya ito yung sinasabi, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon yung maligtas. Kasi, maramdaman naman natin sa buhay natin yan eh. Sa pamumuhay natin sa bawat araw. Okay? Maramdaman naman natin yun eh, kung anong klaseng pamumuhay. yung yung araw-araw lang, puro mura ang sa bahay. Do you think ang presensya ng Diyos nandyan sa bahay mo? No? At saka, noon pa man na-discern ko na eh. Kaya, good luck. No? Kaya tayo mga mahal kong kapatid, isa lang. Walang masama ang mangarap sa mga bagay-bagay. As long as wala tayong taong sinagasaan. Okay? Wala tayong gagamiting ibang tao. Kailangan pa nating sirain ng ibang tao para yung pangarap mo ay matupad. Dahil hindi rin po yan magtatagumpay. Okay? Sa umagang ito, itong mga sinasabi ko sa inyo, no? Ayan, inano ko na sa inyo ha, binigay ko na sa inyo tip. Kaya dito sa Jensen, sinasabi ko yan. Nagbibigay ako ng tip sa mga mahal nating mga kapatid. Hindi lang po si Lidimen, maging kayo po. Alalahanin ninyo, tayo ang backup, tayo mismong tao. Okay? At 100 times kung uulitin, wala talagang, dali lang po yan, wala talagang release na pera. Okay? Wala talagang release na pera. Anong mayroon? Asan nilang gisingin kong asawa ko? Hal? Ay, sorry. Hal? Excuse. Tingnan mo yung isda. Siya na mamili. Tingnan mo yung isda dun. Ayun o yung isda. May pusit. Kakasabi ko lang. Ito yun, no? Ups. Wow. Ang lalaki, no? Pusit. At saka ng isda. Ano sa'yo, mahal? Ay, ikaw na magkuha. Hindi pa kaya ako tapos. Magtiluhan ako na iswa. Ikaw na mag-ano. Kaya nakabaligo na tayo. Kay may meeting pa kami. Kaya at this time, alam kong may magagawa si Apo. Kung tayo'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At isang mapagpalang magandang umaga.